Tentmaker.ph. This is for meaningful online shopping. A must for books lovers and music geeks. This is also home for the Talk of the Town videos and ticket sales of refreshing concerts, discount vouchers. Tentmaker.ph, meaningful online shopping. Say, ang Diyos ko ay hindi patay. Ang Diyos ko ay hindi patay. Ang Diyos ko ay buhay. Ang Diyos ko ay buhay. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over the Philippines. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Over the Filipino people. Over the Filipino people. All over the world. All over the world. Jesus Christ. Jesus Christ is Lord. is Lord. Over Asia. Over Asia. Over America. Over America. Over Africa. Over Africa. Over Australia. Over Australia. Over Canada. Over Over Europe. Over Europe. Jesus Christ. Jesus Christ. The begotten Son of the living God. The begotten Son of the living God Is Lord. is Lord And God. and God All over the earth. over the earth. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. You may be seated, please. Mga kapuntahan. Isang mapagpala at makasaysayang araw po sa lahat na ngayon ay nagbibigay ng parangal, papuri, pagmamahal sa Diyos na buhay. Napag-aralan po natin nung nakaraan, how to experience prosperity. Message ko po yan sa Music Museum. Doon sa Heritage Hotel, ang nilagay ng message sa akin ng Lord ay how to experience victorious living. Ngayon naman dito sa ating JIL Prayer Garden, 101 Bunlo, Bukay, Bulacan, ay ang aking pong dadalhin sa inyo ay another basic teaching but so important foundation in our Christian life. Ang title ko pong naisip ay Why Faith is so important. Why faith is so important. Bakit napakahalaga ang pananampalataya? Number one, no one can be saved without faith. No one can be saved without faith. Walang taong maliligtas sa kaparusahan ng kasalanan, sa apoy ng impyerno. Walang taong maliligtas kapag walang tunay na pananampalataya sa tunay na Diyos. Maraming tao may pananampalataya pero ang object of their faith is not the true, genuine, living God. Sa iba't ibang bansa, sangkatutak ang mga Diyos-Diyosan. Kahit na ano pang pananampalataya mo sa mga sa mga Diyos-Diyosan o yung mga tinatawag na object of religious faith na hindi tunay na Diyos na may gawa ng langit at lupa, baliwalang pananampalataya. Kaya mahalaga po ang tunay na pananampalataya. No one can be saved without faith.
Anong sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8 and verse 9? For by grace you are saved through faith. It is not of yourselves, it is God's gift. It is not of your works, lest anyone should boast. Sabi sa Tagalog, sa biyaya o sa grasya, kayo ay nangaligtas sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng faith, ng pananampalataya. Ito'y hindi galing sa inyong mga sarili, ito'y regalo ng Diyos. Hindi dahil sa mga gawa, so that no one can boast. Hindi dahil sa mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Kung tayo po'y maliligtas sa magitan ng gawa, kasi yan ho isang mga panlilinlang ni Satanas. Pag tinanong mo mga tao, paano ka maliligtas? Paano ka maliligtas sa impyerno? Anong dapat mong gawin? Siyempre, maliligtas ako, gumawa ng mabuti. Yun ho, sa mga hindi nag-aaral ng Bible at hindi nakatatanggap ng tunay na gospel of salvation of Jesus Christ, laging kasama, maniwala ka sa Diyos at gumawa ka ng mabuti. Kung hindi ka makagawa ng mabuti, hindi ka maliligtas. Ang sabi ng Ephesians, no one can be saved without faith in a way. For by grace you are saved through faith. Ikaw ay nangaligtas sa magitan ng biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos ka naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi dahil sa inyong sarili. Ito'y regalo, gift, regalo ng Diyos nang walang bayad. Hindi dahil sa inyong mga gawa upang ang sino man ay huwag magpuri. Halimbawa, itong Bible ko, niregalo ko sa inyo. Ano ba, binibigay ko ito kay Paul. Binigay ko. Hanggat hindi niya tinatanggap ito, hindi pa ito sa kanya. Si Jesus Christ ay niregalo ng Diyos Ama, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. John 3:16, gayon na lang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa makasalanan ng sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya doon sa bugtong na anak, ay huwag nang mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung maraming tao dumidiretso sa Ama, ano sabi ng Ama? Hindi kayo pwedeng dumiretso sa akin, kaya nga pinadala ko ang aking anak sa lupa para mamatay sa krus ng Kalbaryo, para matubos ang lahi ng tao sa pagkaka-embargo ni Satanas. Kailangan dumaan kayo sa aking anak. Siya lang ang kaysa isang tunay na daan. Walang maraming daan. Jesus said in John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except by me. Ako ang daan, sabi ni Jesus. Ako lang ang daan. Hindi niya sinabing, I am a way, or one of the many ways, or a way implying is only one of the many ways, but Jesus said, emphatically said, I am the way. Siya lang ang tunay na daan at walang ibang makaparoon sa Ama kundi sa magitan niya. Kaya, ito'y sa magitan ng pananampalataya kay Jesus. Sabi ng iba, mga gawa. Maganda yung magandang gawa, siyempre. Pero kapag magandang gawa lang ang gagawin mong kaligtasan o paraan ng kaligtasan, sa impyerno ang punta mo. Bakit? Ang kaligtasan ay sa pananampalataya na nirigalo ng Diyos sa tao. Ngayon, kapag si Jesus Christ ay tinanggap mo na bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay, papasok siya sa iyo. Hinugasan ka ng banal na dugo ni Jesus. Papasok ngayon ang kanyang Espiritu Santo sa iyo. Yung iyong espiritong patay sa kasalanan, biglang mabubuhay. Born again, born of God. Gagawa ka na ng mabuti. Bakit? Iyon ang consequence ng pagpasok ng Espiritu ng Diyos sa puso mo. Gagawa ka ng mabuti, hindi para maligtas. Gagawa ka ng mabuti dahil iyon ang katibayan na ikaw ngayon na born again na. Manampalataya ka muna kay Jesus. For God so loved the world
that He gave His only one begotten Son, whosoever believeth on Him, sino man na sumampalataya sa Kanya, hindi yung magmiyembro ng anumang relihiyon, hindi yung magmiyembro ng anumang sekta. Kahit magmiyembro ka sa lahat ng relihiyon, sa impyerno pa rin ang punta mo. Madalas ko nga sinasabi, kahit magmiyembro ka sa Jesus Lord Church, sa impyerno pa rin ang punta mo pag hindi ka nagkaroon ng tamang relasyon sa Diyos na makakamit lamang sa Kanyang bugtong na anak na si Jesus na nagsabing siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay at walang makaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Glory to God. Kaya nga, sabi ng John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa simula, siya ang salita'y sumasa Diyos, ang salita ay Diyos. San Juan 1:1. Sa talatang 3, everything was created by Him. I'm paraphrasing. Everything was created by Him, for Him, and through Him. Without Him, nothing can be created into existence. Kung wala si Jesus, walang magagawa. Walang malalalang. Nilalang ng Diyos ang lahat sa magitan niya ng Kanyang bugtong na anak. At itong salitang ito na Diyos ay nagkatawang tao ng John chapter 1 verse 14. The Word became flesh. The God incarnate. Kaya kung Pasko, pag-aaralan natin yung Emmanuel, God with us. Nararanasan natin ang Diyos na buhay, kapiling natin because of Jesus. Because Jesus ay siyang kumakatawan sa Diyos. There is only one God in three persons. Bakit napakahalaga ang pananampalataya? No one can be saved without faith. Yung mabuting gawa, mabuti ho ang gawa, mabuti ang mabuting gawa. Pero hindi yun sapat para magbigay ng kaligtasan. Ang mabuting gawa ay natural consequence ng tunay na kaligtasang nirigalo ng Diyos sa buhay ng tao. Tingnan niyo Titus chapter 3 verse 5. Praise God. Everybody read. He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit, which is actually born again. Tayo naligtas hindi dahil sa ating mabuting gawa, righteous things, kung hindi dahil sa habag ng Panginoon. Glory to God. Palapakan natin ang Panginoon. Amen, Lord. Pangalawang kahalagahan o importansya ng pananampalataya, no one can experience victorious living without faith. No one can be victorious without faith. 1 John chapter 5 verse 4. Everybody read. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, even our faith. Yung ipinanganak sa Diyos, another translation po yan ng ipinanganak sa above, sa itaas, o ipinanganak sa Espiritu, yung born again. Yung na born again, they overcome the world. Napagtatagumpayan nila ang sanlibutan. At ito ang tagumpay. This is the victory that has overcome the world. Kaya napakaliwanag, no one can experience victorious living without faith. Of course, nakalagay dun sa ating binasa, whatever is born of God or whoever is born again overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith.
Ibig sabihin, ang unang step para ka maging victorious, ma-born again ka muna. Maging anak ka muna ng Diyos. Mangyari sa iyo yung John 1:12, "But as many as received Jesus, to them gave He the right to become children of God, even to those who believe it on His name." Datapat ang tumatanggap lamang kay Jesus, ang kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos na pinadala sa lupa, ang tumatanggap lamang sa Kanya, ang pinagkakalooban ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So pag tayo anak na ng Diyos, meron tayong karapatan, immigrant tayo ng heaven. Citizen of heaven na tayo, hindi lang ng Amerika, ng Canada o ng Pilipinas. Immigrant of heaven. Pwede na tayong tumawag sa Diyos ng Ama namin, Ama namin. Lahat ng tao ay nilalang ng Diyos, hindi lahat ay anak niya. Iisa lang ang bugtong na anak ng Diyos, si Jesus. At kapag si Jesus ay tinanggap natin sa ating puso, binibigyan tayo ng Diyos ng karapatang maging anak niya sapagkat yung kanyang kaisa-isang bugtong na anak ay tinanggap natin sa ating puso't buhay. Kaya tayo pong mga Kristiyano na, alamin natin ang pundasyon ng katotohanan ng tunay na pananampalataya sa tunay na Diyos. At magamit tayo ng Panginoon. Makapagdala tayo ng kaluluwa sa Kanya. He that winneth soul is wise. Proverbs 11 verse 30. Palapakan lang po natin sandali ang Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Glory to God. Why faith is so important? No one can be saved without faith. No one can be victorious without faith. Glory to God. Number 3, no one can please God without faith. Basic po ito, pero this is a fundamental truth na mahalagang maitanim sa pundasyon ng ating Christian faith. No one can please God. Hebrews 11 verse 6. Everybody reads sa New King James, "Without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him." Hallelujah. Kaya kung walang pananampalataya, imposible na matuwa, imposible na maggalak ang ating Ama, ang ating Diyos sa ating buhay. Ako, kung may anak ako at nagtitiwala doon sa kapitbahay ko, sa ama ng kanilang mga classmates, pero hindi nagtitiwala sa akin, napakasakit nun. Meron ka bang anak na walang paniniwala sa iyo? Mas pinapaniwalaan nila yung ama ng iba o yung ina ng iba? Masakit yun. Ang Diyos natin, pag nagkulang ka sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, iniinsulto mo ang Diyos. Kaya napakahalagang pananampalataya. It pleases God. At sabi ng Numbers chapter 14 verse 8, "When the Lord God is pleased of your life, He will lead you to that land filled with milk and honey." Meaning to say, when the Lord God is pleased of your life, He will lead you to your promised land. Kapag ang Diyos ay natuwa at nagalak sa iyong buhay, dadaling ka niya sa lupang pangako. Hallelujah! Palapakan natin minsan pa ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Now, what is faith? What is faith? Tingnan natin ang Hebrews chapter 11 verse 1. Everybody read. "Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see." You are sure, sigurado ka sa inaasahan mo. Yun ang ibig sabihin sa Tagalog. Pag may pananampalataya ka, sigurado ka, hindi ka nag-aalinlangan. Sigurado ka sa iyong inaasahan. And certain of what we do not see. At may katiyakan ka, may katibayan ka ng mga bagay na hindi nakikita. Doon sa New King James Version Bible, ang sabi ron, na everybody read, "Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Kaya hindi po pwedeng sabihin ng iba, to see is to believe. Ipakita mo muna sa amin. Ipakita mo muna sa amin bago kami manampalataya. Pag nakita mo na, hindi mo na kailangang manampalataya. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na inaasahan pa lang
Hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nahahawakan, inaasahan pa lang, pero meron ka ng pananampalataya. At ang pananampalataya, katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Evidence of things not seen. Ang Diyos ba'y nakikita natin ngayon? Sabi ng Diyos, kung may 2 o 3 nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa kanilang kalagitnaan. Mahigit tayo sa 2. Andito ang Diyos natin. Andito ang ating Panginoon. Sa kanyang presensya sa magitan ng banal na Espiritu. Nakikita ba natin siya? Hindi. Sapagkat siya Espiritu. Pero may pananampalataya tayo, nandito siya. Nakikita ka nga niya eh. Dahil mamaya pupunta tayo sa kanya eh. Hihingi tayo ng pagpapala. Hihingi tayo ng himala. Kung makita niyang wala tayong pananampalataya, makita niya na wala tayong aggressiveness, na talagang nagmamahal tayo sa Kanya passionately, ako man ang Diyos, ba't ko bibigyan yan? Ginagawa lang akong hospital, pag may sakit, pupunta sa akin. Pag wala ng sakit, kinakalimutan ako. Kaya napakahalaga na meron tayong tunay na pananampalataya. At ang pananampalataya ay ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Ano naman yung hindi pananampalataya? Tingnan niyo, naalala kong bigla yung John chapter 20, yung tinatawag na Thomas' faith. Verse 24, Now Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. So the other disciples told him, We have seen the Lord. But he said to them, Unless I see the nail marks in his hands, and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe it. A week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, Peace be with you. Then he said, Thomas, put your finger here. Put your finger here. See my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe. Thomas said to him, My Lord and my God. Then Jesus told him, Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not sinned and yet have believed. Si Thomas po ay isa sa mga 12 disipulo ni Jesus. Nung mabuhay na maguli si Jesus, ang nagpakita sa ilang mga alagad niya. Sinabi ng mga alagad na nakakita kay Jesus na nabuhay na maguli si Jesus, Tomas, si Jesus, si Lord Jesus, nabuhay na maguli. Hindi ako naniniwala. Ipakita mo, malibang makita ko ang butas ng kanyang kamay na tinarakan ng pako nung siya mapako sa krus. At makita ko ang butas sa kanyang tagiliran na binutas ng sibat sa krus ng Kalbaryo. Hindi ako maniniwala na siya ay nabuhay na maguli. After few days, merong prayer meeting ang mga disipulo ng Panginoon. Biglang dumating si Jesus. Tumatagos nga siya sa dingding dahil glorified body na, heavenly body, sa kanyang resurrection. Incorruptible body. Tomas, akin na yung daliri mo. Isuot mo sa aking kamay. Akin na yung kamay mo, isuot mo sa aking sa butas ng aking tagiliran. Sabi ni Tomas, Oh my Lord, oh my God. Kaya lang siya naniwala kay Jesus. Nakita niya. Ang sabi ni Jesus, naniwala ka dahil nakita mo ko. Pero mapalad ang sumasampalataya na nanalig ng hindi nakakakita. Hindi ka nakakita pero sumampalataya ka. Kaya ang faith, the real faith, the true faith is the evidence of things not seen. Amen? Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. So, faith is the substance of things hoped for, evidence of things not seen. Sabi ng 2 Corinthians 5:7, For we walk by faith, not by sight. Okay. Now, the last major question that I would like to share to all of you and to the televiewers of our program, how can we have faith? How can we have faith? Paano tayo magkakaroon ng tunay na pananampalataya? At narinig na natin madalas yung aking sinasabing, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans chapter 10, verse 17.
Magsimula tayo doon sa Romans 10, verse 13. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Verse 14. How then can they call on the one they have not believed in? How can they believe in the one whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? 15. And how can they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Verse 16. But not all the Israelites accepted the good news, for Isaiah says, Lord, who has believed our message? Verse 17. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the Word of God. Tingnan natin Romans chapter 10, verse 17 ng New King James Version Bible. So then, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Ang tunay na pananampalataya ay darating lamang sa buhay ng tao, sa puso ng tao. Ipapanganak ang tunay na pananampalataya sa puso ng tao sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, ang tao'y nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kung hindi sa bawat salita ng Diyos. Napakahalaga ang salita ng Diyos. Baka lang makalimutan ko, faith without works is dead. James chapter 2 verse 26, faith without works is dead. Kung sinasabi natin meron tayong pananampalataya, pero kulang naman tayo sa gawa, hindi natin pinakikita sa gawa, ay yung pananampalataya natin, questionable yon. Hindi nangangahulugang ang mga gawa ay makapagliligtas, hindi. Pero iyon ay ebidensya na ikaw nga ay tunay na ligtas o born again. Sabi ni Jesus, you will know my genuine disciples by their fruits. Malalaman niyo ang tunay na aking disipulo sa magitan ng kanilang pamumuhay. Kasi maraming tao may Bible na hawak, nangangaral, pero yung bunga ng kanilang buhay, yung bunga ng kanilang pananampalataya, hindi mo makita. Kaya mahalaga sa atin, pag tayo nagkaroon ng pananampalataya, alagaan natin yung ating pananampalataya. Alagaan natin. Lagi tayong nagme-meditate ng salita ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Joshua, Joshua, kung gusto mo na maging matagumpay, kung gusto mong magkaroon ng kasaganaan, meditate on my law or my word day and night so that you can observe to do the things written therein. If you do that, anything you do, you will prosper. Anything you do, you will prosper and you will have great success. Joshua chapter 1 verse 8. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Gusto kong magwakas sa kahalagahan ng salita ng Diyos. Bakit tayo may radio station doon sa Calabarzon? Bakit tayo binigyan ng Diyos ng television? Bakit tayo nabubuhay na nakapokus lang tayo sa ating pagmamahal sa ating Panginoong Hesus at lahat ng Kanyang inutos sa atin, pinipilit natin gawin? Sapagkat anong silbi ng buhay kung di natin masunod ang Panginoon? Sapagkat napakahalaga ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang susi para makilala ng tao ang tunay na Diyos. Jesus said, if you continue in my word, indeed you're my disciples, and you will know the truth, and the truth shall set you free. John chapter 8, verse 31 and verse 32. Kung kayo magpapatuloy sa aking salita, yes, palapakan natin ng malakas ang Diyos na buhay. Hurra barasika na lamakanda. Yes. Kung kayo magpapatuloy sa aking salita, kayo nga mga tunay kong disipulo at malalaman niyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalayo sa inyo. John chapter 8, verse 31, verse 32. Salita ng Diyos ay dapat ikalat. Kaya nga, may mga missions ang JIL. Kaya napakahalaga sa Diyos, kung hindi man kayo pwedeng magpastor, hindi kayo pwedeng maging Bible teacher. Hindi kayo pwedeng maging evangelist. Hindi kayo pwedeng maging prophet, apostle and prophet. You can help in spreading the word of God by inviting people.
kaibigan, barkada, kamag-anak. Alam mo, kung ikaw ay pinagpapala ng Diyos sa tingin mo, lalo kang pagpapalain. Pag nagbigay ka ng iyong panahon, kung linggo man lang, kahit linggo, doon sa JIL Prayer Garden, 101, Bunlo, Bukay, Bulacan. Kung taga Manila, ang dami nating gawain sa Manila, may 300 every morning. More than 300 worship services is scattered in different places of Metro Manila. Lahat ng probinsya, lahat ng siyudad ng Luzon, Visayas, sa Mindanao, may JIL. Merong branches sa 52 countries of the world. Kaya si Satanas, galit na galit sa JIL. Pero wala na siyang magagawa. Tinalo na siya ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Through the death of Jesus Christ, He had destroyed him who has the power or possession of the power of death, the devil. Hebrews 2, verse 14. Kaya kailangan, pagtulong-tulungan natin kumalat ang salita ng Diyos. Pagtulong-tulungan natin ang salita ng Diyos ay makapasok sa isip, bumaba sa puso, at magkakaroon ng pananampalataya ang mga tao. And the Word of God is the revealer of truth. Everybody say, the Word of God, revealer of truth. The Word of God, producer of faith. The Word of God is a medicine to our bodies. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos, yung pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos ay binitiwan ng Panginoon sa banal na kasulatan, pinasulat niya sa Holy Spirit. Pag yan ay sinulat na ng Panginoon, pangako ng Panginoon yan. In every promise of God, there is a corresponding power of God to fulfill it. If the promise of God is shared, preached, believed, accepted, and acted upon. I just want to share to you the principle of Jeremiah chapter 1, verse 12. God is watching over His word to fulfill it. There are many translations, but the simplest meaning is God sent His word to ensure its fulfillment. In other words, in other translation, God is watching over, guarding His word, His promise, His promises. God is guarding, God is watching to ensure its fulfillment. When the promise of God in the Word of God is believed, accepted upon, and acted upon, God is obligated to fulfill His promise. He cannot be a liar. Amen? Tumayo tayong lahat sandali. Glory be to God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I love you, Lord. And I lift my voice. And I lift my voice to worship oh, my soul without any instrument, let the people of God say it personally to our Lord Jesus. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King. Hallelujah. In what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet
Tayo manahimik sandali. Sa katahimikan, let us all be silent. In the midst of silence, we can easily feel the presence of the living God, who said, if there are 2 or 3 gathering together in His name, He will be in their midst. Sabi ng Panginoon sa Matthew 18 verse 20, kung may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, sa kanyang pangalan, siya ay nasa kanilang kalagitnaan. Narito po ang ating Panginoon, the Lord Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords, who said in Matthew 28 verse 18, all power in heaven and in earth is given to me. Narito ang makapangyarihang Diyos. Unto us a child is born, unto us a son is given, the government shall be upon His shoulder. His name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Isaiah 9:6. Narito po siya. Nagawa niyang ibigay ang kanyang buhay sa inyo at sa akin, at hindi niya maibibigay ang iba nating pangangailangan. Unahin muna nating bigyan siya ng galak. Unahin muna nating bigyan siya ng katuwaan sa kanyang puso. For it is impossible to please God without faith. Italaga natin ang ating buhay muli sa Kanya. Sumunod kayo sa panalangin ito, kung maaari, ipakita natin sa Diyos, hindi natin siya ikinahiya. Itaas natin ang ating 2 kamay sa Panginoon. Habang tayo nakayuko, sumunod lang kayo sa maikling panalangin ito ng muling pagtatalaga ng ating buhay as we rededicate our life to Jesus. Everybody follow this simple prayer. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako'y sumasampalataya sa iyo. ako'y sumasampalataya sa iyo. Tunay kang bugtong na anak ng buhay na Diyos. Tunay kang bugtong na anak na nagkatawang tao. nagkatawang tao. Mula sa anyong Diyos, Mula sa aming Diyos, nagkatawang tao ka. nagkatawang tao. Nasumpungan sa anyong alipin Nasumpungan sa hanggang inihandog mo ang buhay mo sa krus ng Kalbaryo hanggang inihandog mo ang buhay mo sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon ng katubusan upang magkaroon ng katubusan kaming mga makasalanang tao. kaming mga kasalanan. Nabuhay kang maguli Buhay kang upang pagdating ng araw, pagdating ng araw. mabuhay rin kami maguli. Buhay din kami. Dahil ang Diyos na aming sinampalatayanan, Dahil ang Diyos na aming sinampalataya, nagkatawang tao, nagkatawang tao, namatay, matay, nabuhay na maguli. nabuhay na maguli. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako patawarin mo po sa lahat-lahat ng kasalanan, sa lahat-lahat ng kasalanan, pagkakamali, pagkakamali, pagkukulang pagkukulang na aking nagawa. na aking Mula pa sa aking pagkabata mula pa sa aking pagkabata hanggang kasalukuyan. hanggang kasalukuyan. Linisin mo ako, Linisin mo ako, hugasan ng banal mong dugo, hugasan ng banal mong dugo. itinatalaga ko sa iyo Itinatalaga ko sa iyo ang aking buong buhay. ang aking buong I surrender my entire life to you. I surrender my entire life to you. Lahat ng nasa akin Lahat ng nasa akin ay sinusuko ko sa iyo, ay Panginoon. sinusuko ko sa iyo, Panginoon. Tinatanggap kitang tunay Tinatanggap kitang tunay bilang Panginoon, bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, bilang tagapagligtas, bilang Diyos, bilang Diyos, bilang manggagamot bilang manggagamot ng aking buong buhay. ng aking buong buhay. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Bago naging huli ang lahat, Bago naging huli ang lahat, ako'y natagpuan mo. ako'y natagpuan mo. Salamat po, Panginoong Yesus. Salamat po, Panginoon. Puspusin mo ako ng iyong Espiritu Santo, Puspusin mo ako ng iyong Espiritu Santo, ng iyong kapangyarihan, ng iyong kapangyarihan, ng iyong karunungan, ng iyong karunungan, ng iyong kabanalan. ng iyong kabanalan. Tulungan mo akong mabuhay, Tulungan mo kong mabuhay, naglilingkod sa iyo naglilingkod sa ng buong katapatan. ng buong katapatan. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon.
Ako na lang magwawakas sa panalangin. Naramdaman ko na natutuwa at nagagalak ang Diyos sa buhay ng bawat isa, na buong pusong pinapasok ang salita ng Diyos at sumunod sa muling paghahandog ng buhay sa Kanya. Kung kayo may sakit, subukan niya, ipatong lang ninyo isang kamay ninyo sa bahagi ng katawan yung may sakit as point of contact. Hindi ko nang tatawagin kayo lumapit sa altar. Wherever you are, kung saan kayo naroon, anuman ang iyong pangangailangan, kayang-kaya kayong abutin ng Panginoon. Naalala ko ang ginawa ng Diyos sa katulong ng centurion. Lumapit ang centurion sa kanya sa Matthew chapter 8, Panginoon, naghihirap na sa sakit ang aking katulong, pagalingin mo. Sabi ni Jesus, puntahan natin ang bahay mo at pagagalingin ko ang iyong katulong. Hindi na, Panginoon, hindi ka na kinakailangan pumunta pa sa aking bahay. Hindi ka dapat ang aking bahay upang puntahan mo. Sabihin mo lang ang iyong salita. Speak only thy word. I know my servant will be healed, the centurion said in Matthew chapter 8, verse 8. Nagulat si Jesus. Wala siyang nakitang ganong kalaking pananampalataya maging sa mga anak ng Diyos, sa chosen people. Sabi niya, humayo ka na, umuwi ka na. Nangyari na ang iyong sinampalatayanan. You have already received what you believe. At pagdating sa bahay ng centurion, nagulat nga siya. Yung kanyang katulong na hirap na at halos naghihingalo sa sakit, ay magaling na magaling. Kahit malayo kayo, kahit handong kayo sa malapit sa karsada, kaya kayong abutin ng Panginoon. Just release your faith as I pray the prayer of faith. Yung una munang may sakit ang aking pagpe-pray. Patong ang isang kamay ninyo sa bagay ng katawan yung may sakit. Kung wala naman kayong kahilingan sa sakit, sa kagalingan, may problema kayo sa financial, may problema sa asawa, sa anak, sa magulang, sa kapatid, sa isang minamahal, problema sa opisina, sa trabaho, sa negosyo, sa hanapbuhay, itaas lang ang isang kamay. And I will pray holistic prayer for all the needs of men. Maging kayong sumusubaybay sa television program na ito. God is not limited by distance, space, and even time. Dakilang Diyos amang sumasalangit, naalala namin ang kamanghamanghang mga ginawa mo nung ikaw ay pumunta rito sa lupa. Panginoong Jesus, pinagaling mo ang centurion servant at a distance. Because you cannot be limited by distance, space, and even time. Maging ang sumusubaybay sa television program na ito, kayang-kaya mong abutin, Panginoon. Buksan mo ang buong langit, O Diyos. Buksan mo ang mga bintana ng kalangitan. Iunat mo, O Diyos, ang iyong mapagpala, mapaghimalat, mapagpagaling na kamay. At ipatong mo ngayon ang iyong mapagpagaling, mapaghimalang kamay sa mga lalaki at babaeng may karamdaman. Lord, padaluin mong anointing of healings. Anointing power of the Holy Spirit that destroys the works and the yoke of the devil. Panginoon, padaluin mo ang divine healing power na nanggagaling sa iyo. Alisin mong sakit karamdaman sa kanilang katawan. Sapagat ang salita mong may sabi, by the stripes of Jesus, your people were healed. By the wounds of Jesus, your people were healed. Sa mga latay na yung tinaglay sa krus ng Kalbaryo, binigyan mo na ng kagalingan ang mga taong may sakit. I am now rebuking diseases. I am now rebuking sicknesses. I am rebuking all kinds of sicknesses, diseases, and pain in the bodies of all these people. By the authority of Jesus, as a believer of Christ, I am rebuking all diseases and sicknesses. Get out, get out, get out, get out of the bodies of God's people. Go and flee. Lose the bodies of God's people. For the bodies of God's people are temples of the Holy Spirit of the living God. And they were healed by the stripes of Jesus. They were healed by the wounds of Jesus. Oh, bless the Lord. Forget not all His benefits, who forgives all your sins, who heals all your diseases. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, pinapapagaling ng Panginoon. Gumagapang sa inyong katawan ng healing power ng Panginoon. Glory to God, yes. Mula sa inyong ulo ay dumadaloy ang espiritu ng himala ng kagalingan, the spirit of divine healings,
dumadaloy sa inyo. Hallelujah. Welcome, welcome. The gifts of healings of the Lord, welcome. Hallelujah. Sabihin nyo, I rebuke you, sickness and disease. I rebuke you in Jesus' name. Lumayas ka sa pangalan ni Kristo Jesus. Sakit karamdaman, lumayas ka. Tinatanggap ko ngayon ang himala ng kagalingan mula sa Panginoong Jesus. Jesus is the healer and He is the same yesterday and today and forever. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Open your mouth. Begin to thank the Lord. Begin to praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You heal your people. You're no respecter of persons, Lord. Thank you, Father God. Hallelujah. Yung mga may sakit kangina, pinagaling na kayo ng Panginoon. Faith is the substance of things of for and evidence of things that sin. Sabihin nyo, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. I receive your gifts of healings. Your gifts of healing. I am now healed. Sa mga latay mong tinaglay, Sa mga latay. ako'y gumaling na. Ako'y gumaling na. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Subukan nyo ngayon ang inyong katawan. Amen. Subukan nyo. Praise the Lord. We were healed. Mula ulo hanggang dibdib, chest pain, I rebuke you. Even tuberculosis, yes. Lahat ng sakit sa buong tiyan, puso, baga, lahat ng organs, liver, kidney, prostate, colon. Hallelujah. Including skin diseases, yes. Including skin disease, even paralysis. I rebuke such paralysis. Go and play in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Romans chapter 8 verse 32, if God did not spare His own Son, but gave Himself for you and me, will He not give all things to you freely with Him? Romans 8:32. Kung nagawa na ng Diyos na ibigay ang pinakamahalaga sa Kanyang kayamanan, si Jesus, ang bugtong niyang anak, ano't hindi niya may bibigay ang lahat na kailangan natin? Financial freedom? Taas niyan yung kamay. You want financial freedom? You want biblical prosperity? Panginoon, I am canceling now the curse of poverty in their finances. I am canceling by the blood of Jesus the curse of poverty, the financial difficulty, the financial bankruptcies in the finances of your people. I rebuke them. I cancel them by the holy blood of Jesus. I claim your word. Jesus Christ, who was so rich, yet became so poor, so that through His poverty, His people can be rich. Hallelujah. 2 Corinthians 8:9. Yes, Lord, I'm now canceling the spirit of poverty. Satan, I bind you by the blood of Jesus. Take off your hands over God's finances, being delivered now to God's people. I rebuke you, Satan. Take off your hands over finances of God, being delivered to God's people. Receive now the spirit of financial freedom. Receive the spirit of prosperity. And then, hallelujah, it will be a reality to you. Receive your financial freedom. Receive your promotion. Receive abundant living. Receive victorious living. Receive, receive, receive. Meron ba kayong burden sa buhay? Meron bang bundok ng problemang nakapatong sa inyong balikat? Raise up your hands. God said, if you have faith as big as a mustard seed, you can command that mountain to be removed and be cast into the sea. I am now rebuking mountains of problems in your individual life, in your family. I am now rebuking and commanding those mountains of problems to be removed in Jesus' mighty name and be cast into the sea. In Jesus' name, I decreed here on earth as our Lord God decreed in heaven. Hallelujah. Beginning this time, enjoy your life with an open heaven. Yes. Open heaven Yes. is now being established by the Lord over your life. Because you please the Lord, because you please the Lord, because of your faith, He will lead you to your promised land. Amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Everybody say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Everybody say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. I receive my
miracle. I receive my blessings. I receive my healings. I receive all the benefits of Calvary. Oh, even healings for my loved ones. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. 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 In Jesus' name, we are healed. In Jesus' name, we are blessed. God is fighting. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens. Carrying our burdens. Covering our shame. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. And I will live. And I will live. I will not die. A resurrection power. Alive in me. And I am free in Jesus' name. I will live. And I will live. I will not die. I will declare that you are Christ revealed. And I am here in Jesus' name. Hallelujah! Napasalamat sa Panginoon dahil yung 2014 yung mensahe ni Brother Eddie talagang nakakataba ng puso. Bawat makakapakinig yung kanyang mensahe talagang mababago ang kanyang buhay. Salamat po sa Panginoon. Napasalamat ako sa Lord, sa family ko, sa message na binigay sa akin. Napasalamat po ako sa Panginoon dahil ang buong pamilya ko po natin dito. Mga anak ko at mga apo ko. Wala yung mag-asawa. Salamat sa Diyos. Pasalamat ako sa Panginoon dahil sa kalakasan at kagalingan na pinagkaloob niya sa akin. Dahil nagkaroon po ng polyp sa aking lalamunan. To God be the glory na talagang pinagaling ako ng Panginoon. Yung mga blessings po na dumarating sa amin, yan po, maraming salamat. Ang lahat po ng blessings po nung nakaraang taon na binigay po ng God sa amin, sa family po namin. Tsaka yung health po na lagi po niyang sinusustain po. Thank you, Lord, kasi yung mga unnoticed blessings na tatanggap ko kahit medyo kung minsan nakakalimot ako, pero hindi ako kinalimutan ni Lord. Sa ngayon po kasi yung father ko po, unti-unti na po siyang nakakakilala sa Lord. Thank you, Lord, kasi po dati sobrang hirap. Pero ngayon po, kahit papano po, pag po nag-share po kami nila mama, yung nakikisali na po siya, yun, nakikinig. Nagpapasalamat ako kay Lord sa lahat ng kabutihan niya sa amin. At kami patuloy niyang hindi iniiwan at di pinababayaan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ang kabutihan niya, lahat ng pagsubok po namin ay nalampasan dahil po yung apo ko may butas sa puso, pinagaling siya ng Panginoon. 1 milyon ang kanyang babayaran sa Art Center. Marami pong dumating na tulong. Nagpapasalamat po ako dahil talaga pong walang imposible sa Panginoon. Tentmaker.ph. This is for meaningful online shopping. A must for books lovers and music geeks. This is also home for the Talk of the Town videos and ticket sales of free fresh concerts. Discount vouchers. Tentmaker.ph. Meaningful online shopping.